totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito, na minsan pang ipinadala sa atin ng masugid nating taga-subaybay. At ito ay ating pinamagatang Ang Alaman ni Mateo ng Lanao del Norte. Halina at atin pong pakinggan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa mga tunay na pangyayari, at ito ay tungkol sa mga karanasan ni Lolo Mateo. Si Lolo Mateo ay tubong Negros at marami siyang mga kababalaghang naranasan, lalong-lalo na noong mga dekada 50 at 60. Noong siya ay 17 anyos, ay kanyang napangasawa si Lola Lai. Delilah ang tunay na pangalan nito, kung kaya Lai ang kanyang ipinalayaw rito. Noong mga panahon na iyon, bata pa lamang, ay nagsisipangasawa na ang mga kabinataan at kadalagahan sa kanilang lugar. Masaya naman at payapa ang kanilang pamumuhay, pero puno ng kababalaghan. Maraming naging mga karanasan si Lolo Mateo, at hindi ito nalingit kay Lola Lai. Saksi siya sa karamihan ng mga pangyayaring ito. Isang gabi, nakarinig sila ng panagoy sa labas ng kanilang bahay. Noong una ay hindi iyon pinansin ni Mateo. Makalipas ang ilang sandali, ay muli nilang narinig ang panagoy na parang nagtatawag ito sa kanila na nasa loob ng bahay. Sumilip lang sandali sila Mateo sa siwang ng kanilang bahay, pero hindi sila lumabas. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng paglagabog sa kanilang bubungan, at nasundan pa iyon sa kanilang dingding naman. Binabato na ang kanilang bahay, kaya napilitan ng lumabas si Mateo. Nag-alala naman sila'y para dito. Nang nasa labas na si Mateo, ay nakita niya ang isang malaking tao. At dahil sa taglay na lakas ng loob, ay hindi naman natakot si Mateo dito. Sa halip, ay kanya itong tinanong kung ano ang pakay nito sa kanila. Hindi naman nagsalita ang nilalang. Sa halip, ay naglakad ito papunta sa pampang, at pilit siyang pinapasunod nito. Nagdalawang isip si Mateo kung kaya hindi siya sumunod. Kanyang sinabi sa nilalang na baka kanya siya nitong itulak sa bangin, kung kaya bakit hindi pa raw nito sabihin yung totoong pakay nito sa kanya. Ngunit nananatili lamang tahimik ang nilalang at hindi sumasagot sa kanyang mga sinasabi. Kaya bumalik na lang si Mateo sa kanilang bahay. Ang tawag nila sa uri ng mga ganitong nilalang ay agoy, dahil na rin
sa kanilang paraan ng pakikisalamuha sa tao. Sunod-sunod na gabi siyang binalikan ng Agoy. Kapag hindi niya ito nilalabas, ay binabato nito ang kanilang bahay. Ngunit kapag kaharap naman niya ito, ay hindi naman ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Nananatili lamang itong tahimik. Minsan ay isinama ni Mateo ang kanyang asawa sa pagsusuga ng kalabaw. Patakip silim na noong mga oras na iyon, nang biglang makarinig sila ng malalakas na tunog na animoy mga kalabaw na makikipagsungayan. Kung kaya napatakbong pabalik sila'y kay Teo dahil sa sobrang takot. Ang nakapagtataka ay wala naman silang makita. Tanging mga malalakas lang na tunog ng mga kalabaw na pakiramdam nila ay lulusob sa kanilang kinatatayuan, na para bang susugurin talaga sila ng mga ito. Nang minsan pa magtanong sila'y kay Teo, ay inutusan niya ito na puntahan yung damuhan na umahapay, pagkat nandoon umano iyon. Sinabihan niya itong iwas-iwas ang hawak na kawayan at huwag magpakita ng anumang takot. Nung una ay nag-atubili sila'y, pero sinabihan siya ni Teo na nasa likuran lamang siya nito. Kung kaya mabilis na sinugod nila'y ang damuhan na dumadapa, na bagaman wala siya nakikita, ay kusa iyong humahapay, na para talagang tinatapakan. Nang marating nila'y yung parte ng kugo na iyon, ay kanyang binugaw, at sa tulong ng 2 piraso ng kawayan na kanyang hawak, ay itinaboy niya iyon. Habang pinagmamasdan ito ni Teo, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na matawa sa paraan nito. Nang nasa bahay na sila, ay muli nagtanong sila'y kay Teo kung ano ba raw ang mga iyon. Sinabi ni Teo na aswang ang mga iyon. Nanlaki ang mga mata nila'y, at pinaghahampas nito si Teo kung bakit hindi daw kaagad nito sinabi. Sumagot si Teo na kung kanya raw sinabi sa kanya, ay siguradong hindi naman niya gagawin ang ipinag-uutos niya rito, at siguradong matatakot ito. At hindi mapigilan ni Teo ang kanyang pagtawa. Kaya sinabi nila sa kanya na hindi na raw siya sasama pa sa kanya sa bukid. Ganon pa sila noong mga panahon na iyon. Dala na rin ng kanilang kabataan. 17 si Lolo Mateo noon, habang si Lola Delilah naman ay 14 pa lamang. At ang pinakatrabaho ni Teo ay ang magpastol ng mga hayop, na madalas nga ay pinapadaanan siya ng mga aswang. Ngunit kahit na natatakot ng kaunti, ay hindi na lang niya ipinapahalata sa mga ito na hindi naman siya ginagalaw ng mga aswang, dahil na rin siguro sa kanyang kaibigang Agoy. Nang lumipat na sila Mateo sa Lanao del Norte sa Mindanao, ay mayroon na silang 2 anak. Ang naging bahay nila noon doon ay malayo sa kalsada. Nasa 4 na kilometro pa ang layo nito, at nag-iisang bahay lamang sila doon. Wala silang kalapit. Nang unang gabi nila doon, ay nalaman niyang sinundan pala siya ng kaibigan niyang Agoy. At tuwing mananagoy ito sa gabi, ay kanyang nilalabas. At nakikita ito ni Lola Lai na maglalakad palayo sa kanilang bahay. At madaling araw na kung bumalik.
Minsan, nang magsabong si Teo, ay hindi ito nakauwi ng kanilang bahay. Narinig ng dalawang anak niya at Nilay na nananagoy ang kaibigan ni Mateo. Ginaya ng panganay niyang anak ang pagtawag na iyon ng agoy sa kanya. Paulit-ulit nananagoy ang kaibigan ni Teo na patuloy namang ginaya ng kanyang anak. At iyon umano ang panahon na nagtampo ang kanyang kaibigan. Dahil hindi nito alam na wala siya sa kanila, na ang buong akala nito ay ayaw lamang niyang labasin. Idagdag pa ang tila pangiinsulto na ginawa ng panganay niyang anak. Nang sumunod na araw, pag-uwi ni Teo, ay nakakita siya ng 3 pirasong apog na nasa harapan ng kanilang pintuan. Hindi naman alam ni Teo kung ano iyon, kung kaya hindi niya pinahalagahan at kanyang itinapon. Ngunit nang sumunod na araw, kinaumagahan, ay naroong muli ang 3 pirasong apog na nakahilera sa harapan ng kanilang pinto. Kung kaya, kanya na iyong itinago. Isang gabi naman, habang kumakain sila ng kanyang mag-anak, ay bigla na lamang may dumaan sa kanilang bahay na isang aswang. Rinig nila ang paghuni noon. At dahil sa may kalokohan nga ang panganay niyang anak, ay bigla na lamang itong sumigaw at niloko ang aswang. Sinabihan niya ito na daanan ng asin. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla na lamang namatay ang kanilang ilawan. Mabilis na kinutuban si Teo dahil sa wala namang malakas na hangin sa labas. Kaya agad nilang hinagilap ang posporo at sinindihan ang lampara. Kasabay noon ay inapuhap na rin ni Teo ang kanyang itak. Pagsinding-pagsindi ng kanilang gasera ay nakita pa nila ang likuran ng aswang na papalabas ng kanilang bintana. At nang mapansin sila nito ay napalingon, kung kaya napasigaw ang mga anak ni Teo sa pagkabigla. Nakita kasi nila ang mapupulang mga mata nito at ang mabalasik na mukha. Sinubukan pa itong takbuhin ni Mateo upang undayan ang taga, ngunit mabilis na itong nakatalon sa bintana. Pagbalik ni Mateo sa kanilang hapagkainan, ay natuon ang kanyang pansin sa mangkok ng kanilang ulam. Mabilis niyang itinapon ang laman noon. Alam niyang may inilagay ang aswang. Kanyang pinagsabihan ng anak na wag na iyong uulitin at matutong rumispeto. Kanya itong pinaalalahanan na kahit kailan ay wag mauunang gumawa ng bagay na hindi maganda. Maliban sa ilang pagpaparamdam ng mga aswang, ay naging maayos naman ang kanilang pamumuhay sa lanaw. Makalipas pa ang ilang taon, ay lumipat na sila sa kapatagan. Malapit lamang iyon sa dagat. Halos 500 metro lang ay dagat na. Noong mga panahon na iyon, ay gasera pa rin ang kanilang gamit pagkat wala pa ring kuryente. Sa panahong ito ay marami ng anak si Teo. 11 lahat ang kanyang naging anak. At sa panahong ding ito ay may nalalaman na rin siya ukol sa panggagamot. Minsan naisipan nilang dumayo sa Tubod, Lanao del Norte. Ang kasama niya noon ay ang kapitbahay at kaibigan niyang si Genciano. Nang marating nila ang lugar, ay mayroon silang nabalitaan
May mag-asawa umanong dumaong na nakabangka at nakipanuluyan umano sa bahay ng kapitan. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na umanong manggamot ang mag-asawa. Ngunit ang ipinagtataka ng mga taga-baryo ay tila nag-iba ang pag-uugali ng kapitan at ng mag-anak nito. At yung mga nagpapagamot sa mag-asawa ay hindi na rin umano umuuwi ng kanilang mga bahay. Ayon pa sa isang lalaki na nagkwento kanila Teo, nang minsang sunduin niya ang kanyang misis, ay nagalit pa umano ito sa kanya. At ang dati niyang tahimik na asawa ay naging matapang at mabalasik. At ilang pamilya na umano ang apektado. Ang isa pang ipinagtataka nila ay lagi na lang nakasara ang buong bahay ng kapitan at halos walang lumalabas. Pakiwari ng marami ay aswang ang mag-asawang Dayo na nais magtayo ng kulto. Dahil kapag nag-uobserba sila doon, ay naririnig nila na tila nagpupulong ang mga taong nasa loob. Sabi pa ng lalaki, pag naroon ka malapit sa bahay at nagtagal ka, ay parang may kung anong pwersa na umaakit sa iyo upang pumasok. At parang nangihina ka. Maging ang iyong kontrol sa sarili ay parang nawawala. Iminungkahi ni Ginsiano kay Teo na kanila silang tulungan dahil sa nakakaawa na ang kanilang sitwasyon, sapagkat napapabayaan na ang kanilang mga anak. Nakaramihan pa sa mga ito ay maliliit pa. Sumang-ayon naman si Mateo sa kaibigan at kanilang pinlano ang gagawing paglusob sa bahay ng kapitan. Napagkasunduan nila na kanilang susugurin ang bahay ng mga patakip silim na. Kung kaya, matyaga nilang hinintay ang tamang oras. At nang padilim na, ay saka sila nagsimulang kumilos. Armado sila ng mga itak, bagakay at mga pamalo. Nang nakapwesto na sila sa bahay ng kapitan, ay naririnig nilang tila may isinasagawang ritual sa loob. Nagsimula si Mateo na umusal upang alisin ang mga inilagay na pananggalang ng mag-asawang aswang sa palibot ng bahay. At nang ibigay na ni Mateo ang hudyat, ay sabay-sabay na silang nagsikilos. Sa pilitan nilang pinasok ang bahay, pinuwersa nila ang mga bintana at pinto. Nakipagpambuno ang lahat ng nasa loob sa kanila. Nagulat sila sa kanilang nakita. Animoy mga mababangis na hayop ang mga ito, at hindi sila mga nakikilala. Hindi naman nila magawang saktan ang mga ito dahil mga mahal nila sa buhay. Kung kaya ang pinuntirya ni Mateo ay ang mag-asawang aswang na nakipagtagisan pa sa kanya, ngunit nung huli ay hindi rin siya kinaya at sinikap ng mga ito na makatakas. Marunong din at may nalalaman sa orasyon ang mag-asawa, ngunit nadaig ito ni Mateo. Sakay ng kanilang bangka ay mabilis na nilisan ng mga ito ang lugar. At doon palang tila naimasmasan ang mga tao nang mawala na sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mag-asawa. Karamihan sa kanila ay nagtataka kung bakit sila naroon. Panay ang tanong ng mga ito kung ano ang nangyari. Ang laki ng pasasalamat nila kay Mateo at sa kaibigan nitong si Ginsiano.
Nalungkot pa ang mga tao nang umuwi na sila. Sinubukan pa nga ng mga ito na sila ay kumbinsihin na doon na lamang manirahan. Ngunit tumanggi si Teo at Genciano at sinabing hindi pa umano sa pagkakataon na iyon. Ngunit malay daw nila baka sa hinaharap. Depende na umano daw iyon sa panahon. Tanging iyon lamang daw ang makapagsasabi. At dito po pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento.